Apo, kapag wala ka namang nakuhang trabaho, ay umuwi ka na lang dito sa Samar. Baka mapahama ka pa dyan. Alam mo naman sa Maynila. Pag-aalalang sambit ng lola ni Marian na nasa kabilang linya. La, wag po kayong mag-alala sa akin. Babaguhin ko pong buhay natin, kaya hindi ako susuko sa pag-a-apply. Hindi ako nagsakripisyong mag-aral para lang mapunta sa walang pinaghirapan ko. Napabuntong hininga na lang ang kanyang lola dahil mukhang hindi na nito mababago ang desisyon ng apo. Natatakot siya na baka mamaya niyan ay maloko o abusuhin siya ng mga tao sa Maynila. O siya, kapag may nanalbahe sa'yo, sabihin mo lang ha, ako nang bahala. Bilin ng kanyang lola. Wag na po kayong mag-alala, saka manggamot na lang kayo. Diba sabi ko sa'yo tigil-tigilan mo ng pangungulam la? Bawal yan. Bumalik na tayo sa Diyos, diba? O siya apo, balitaan mo na lang ako. Bukas na lang tayo mag-usap ulit. Paalam ng lola niya. Matapos ang usapan nila isinilid na nito ang lumang cellphone na dikipad sa kanyang bulsa. Bahagyang may sira yun dahil tinalian pa. Baka magbaklasan kasi. Marian, tatanggap ka pa ba ng labada? Tanong ni Manang Yoli. Ang ipinaglalaban niya ngayon. Habang wala pa kasing tumatawag sa kanya mula sa kanyang inaplayan, ay tumanggap muna siya ng labada. Tutal, sanay na rin naman siya sa hirap, kahit noong andun pa siya sa probinsya. Mag-iipon siya para sa lola niya at nang guminhawa ang kanilang buhay. Gagawin niyang lahat ng masuklian ng pagpapalaki sa kanya ng mahal na lola. Opo, meron pa po ba? Oo, kaso nga lang, kaya mo bang tapusin ngayon para isasampay na lang bukas? Gabi pa naman. Yaka ko yan. Pagkatapos ko po rito aarangkada na ako. Napangiti ang ginang sa napakapositibong dalaga. Nung umaga pa ito naglalabada sa iba't ibang bahay. Parang hindi nauubusan ng lakas. Kaya namamangha siya. Pasasamahan na lang kita sa anak ko ha? Anang Manang Yoli. Ma, ayokong samahan ng manang na yan. Nakakahiya. Parang baliw. Tingnan mo nga yung suot niya. Parang galing sa sinaunang panahon. Reklamo ng binatilyong anak ni Aling Yoli na narinig pala ang kanilang pinag-uusapan. Anak, mas matanda siya sa'yo. Ate mo yan kaya irespeto mo siya. Sermon ni Aling Yoli sa anak. Ngunit tumingin ng masama ang binatilyo kay Marian. Pagpasensyahan mo na Marian ang anak ko ha? Wala po yun. Alam ko pong crush ako ng anak niyo. Nakangiting sabi ni Marian. Yung masamang tingin ng binatilyo ay napalitan ng panlalaki ng mata. Ew, sa'yo? Magkakagusto ko? Ay, akla, mukhang hate mo nga ako eh. Boys palang like mo. Anas pa ni Marian na inaasar ang bata. Halos maiyak ang binatilyo at tumakbo papasok sa kanilang bahay. Napakagat naman sa labi ang dilaga dahil matatawa na talaga siya. Napailing na lang si Manang Yoli. Alam na nila kung anong anak niya at tanggap naman niya yon. Sige Marian, bilisan mo na lang yan ha. Ako na lang ang sasama sa iyo sa bahay ng paglalabhan mo. Salamat ho Manang Yoli. Pasensya na po sa pang-asar ko sa anak niyo. Ngumiti lang ang ginang, saka ito iniwan. Alas 7 na nang matapos ang dalaga. Tinapay lang ang kinain niya habang papunta sa bahay ng paglalabhan niya. Nang maihatid siya, iniwanan na siya ni Manang Yoli. Ikaw ba ang maglalaba? Tanong ng matanda na sumalubong sa kanya sa bungad ng tarangkahan. Opo, Marian nga po pala. Nice to meet you, tita. Nagsalubong ang kilay ng matanda. Lola na ako, binata ng mga apo ko. Anas ng matanda. Lola po kayo? Pero ba't mukhang bata-bata pa po kayo? Kaya nga napatawag ako ng tita eh. Iba talaga noong sinaunang kadalagahan. Purong natural. Napangiti ang matanda sa pambobola ng dalagang nakablusa at nakapalda ng itim na halos abot ang bukong-bukong. Kung susumahin ay malalaman ka agad na galing ito sa probinsya. Nakakatuwa kang bata ka. Alika na nga. Dadalhin na kita sa paglalabahan mo. Kumain ka na ba? Opo, kumain na ako kaya iharap niyo na sa akin ang mga kalaban ko. Itataob ko mga yan. Masiglang tugon niya. Natawa naman ng matanda.
Hindi halata sa porma nito na hindi ito mahinhin. Akala niya sa unang tingin ay mahiyain ito. Ngunit sadyang nakakagiliw pala ang dalaga. Dinala na niya sa laundry area ang dalaga at nakita ang mga bedsheet, comforter, damit at kung ano-ano pa. Yung pangmalawakan niyang ngiti ay tila ba nag-alangan. Ano, kaya mo bang pataubin yan? Abay syempre, sisiw lang ho yan. Natuwa ang matanda sa sinabi niya. O siya, maiwan na kita. Nga pala kung gusto mo ng merienda o makakain, pumunta ka lang sa kusina. Self-service rito. Nandoon lang ako sa sala manonood. Anya. Sige tita, Lola. Nakangiting umalis ang matanda. Nang maiwan ng dalagay para bang naupos ang natira niyang lakas habang pinagmamasdan ng mga lalabhan. Pero agad rin siyang tumayo at determinadong hinarap ang mga lalabhan. Walang mangyayari Marian kung tititigan mo lang yan. Hindi ka kikita kung wala kang gagawin. Adya, ituturbo ko na to. Pagpapalakas niya ng loob. Nangangalahati pa lang siya'y hingal na siya. Binubuhat niya ang comforter upang ipatong sa sampayan. Hahayaan muna niyang tumulo ang tubig. Nang magtagumpay siya ay basang-basa siya. Napasandal siya nang mapatingin sa isang pinto. Pinuksan niya yun at nakakita ng isang washing machine. Pero mukhang sira na. Kaya pala nagpalabas sila. Pero mas okay na nasira. Dahil dyan magkakapera pa ako. Anya, pagkatapos ay pumunta na siya sa kusina upang gumawa ng merienda. Wow, ang ganda pala rito. Ang laki ng bahay, malinis at maayos. Komento pa niya. Nang makarating siya ay nagbukas siya sa ref. Hindi na siya mahihiya. Total, pinayagan naman siya ng matanda. Kakapalan na niyang mukha niya. Nagtimpla siya ng kape at gumawa ng sandwich. Dadalhin niya yun sa labas kung saan siya naglalaba. Doon na lang siya kakain nang biglang may tumikhim sa kanyang likuran. Who are you? Paglingon ni Marian ay muntik na siyang matisod nang makita ang makisig at napakagwapong lalaki na sa tanang buhay niya. Ngayon lang niya nakita. Marian Saidra po. Sagot niya. Sabay punas ng kamay sa damit at iniabot yun sa lalaki. Pero tinignan lang yun ng binata. Sinong nagsabi sa'yo na magpakalat-kalat ka rito? Seryoso at nakataas kilay na sabi ng binata. Hindi man lang nagpakilala. Si Lola ho, sagot niya. Pero pagdakay nagsingkin sa utak niya ang sinabi ng lalaki. Pakalat-kalat? Sir, hindi ho ako pakalat-kalat. Naglalaba po ako. Sabi niya kumain lang ho ako kapag nagutom ako. Pero malamlam lang siyang tinignan ng kaharap. Parang gustong malusaw ni Marian sa mga titig ng lalaki. Lola? How dare you to call my grandma as Lola? Hindi mo ba alam ang etiquette manners? Kapag nasa ibang bahay ka at sinabihan kang pwede kang kumain, umuo ka lang pero hindi mo gagawin yun. Anang lalaki. Napaka-arugante mo naman. Saka nagutom ako eh. Paano ko matatapos sa marurumi mong comporter kung masasaid ang lakas ko? Aber, sige na, dadalhin ko na to sa labas. Baka naaasiwa kang makita ko. Masama ang loob na sabi ng dalaga, saka iniwan si Louie. Hindi naman makapaniwala ang binata sa inasta ng labandera nila. Maruming comforter? Hindi makapaniwalang sambit nito. Napahilamos na lang siya sa kanyang mukha. Parang kulang-kulang ang babae. Hinayaan na lang niya yon. Bukas na bukas ay bibili siya ng malaking washing machine dito sa rest house ng lola niya para hindi magkaproblema. Kaysa mag-hire ng labandera na pinulot na lang kung saan, pati ang ugali ay kakaiba. Napapailing na lang siya. Halata naman na taga-bukid ang babae. Padabog na umupo ang dalaga sa maliit na bangko, saka hinigop ang kape. Aray, ang init! Nasambit niya. Nakalimutan niyang hipan ng kape. Kakainis, masisira pa tuloy ang gabi ko. Sayang, gwapo pa naman sana at ang sexy. Arugante naman. May nalalaman pang etiquette. Sa sarili niya yon dapat sinasabi. Anas niya sa sarili. Bago pa tuluyang lamunin ng inis ang kanyang utak, ay lumamon na siya upang matapos ang kanyang nilalabhan. Pagkatapos ng gabi ring yon, ay hindi na rin magtatagpo ang landas nila ng lalaki ng insulto sa kanya. Kinabukasan ay nagising siya
sa alingaw-ngaw ng tunog ng kanyang cellphone. Gusto pa sana niyang matulog dahil nananakit pa ang kanyang katawan. Subalit nang marinig ang HR na nasa kabilang linya, ay para bang nawala ang lahat ng antok niya. Po? Opo, ngayong araw na po. O sige ho, hindi po ako malilate. Sunod-sunod na sagot niya. Pagbaba sa linya ay napatulala siya bago nagsisigaw. Yes, yes, tanggap na ako. Sigaw niya habang nagsasasayaw. Aray, yung balikat ko. Ngiwing sabi niya nang maramdaman na nagfa-fatigue ang kanyang balikat. Pero di yun naging hadlang para magmadaling maghanda. Naligo na siya at hindi nag-almusal. Nang papabihis na siya'y namili siya ng isusuot na pang-opisinang kasuotan na pinakyaw pa niya sa ukayan. Ganda na this girl! Anya sa sarili na nakaharap sa salamin, sabay kindat. Para siyang madre sa malaking blazer na suot niya at medyo malaking palda na lagpas tuhod. Magandang umaga, Marian. Wow, mag-oopisina ka na? Bati ng kanyang mga kapitbahay. Nasa squatters area siya nakaupa at kahit isang linggo pa lang siya dun ay nakasanayan na siya ng mga tao dahil sa magiliw niyang ugali. Opo, magiging office girl na po ako pero kapag may time ay maglalabada pa rin ho ako. Anya, ang sipag mo. Puri ng kapitbahay niya. Sa jeep pa lang ay agaw pansin na siya dahil sa kanyang kasuotan. Dinaig pa niya si Betty La Fea sa pormahan kasi nito. Panakaw tingin ng iba sa kanya. Pero patay mali siya. Ang mahalaga sa kanya ay ang sweldong matatanggap niya at nang makaipon. Nang makarating siya'y panaybati siya sa mga taong nakakasalubong hanggang makarating siya kay Manong Guard. Good morning! Masaya niyang bati. Good morning ho, ma'am. Teka ho, wag kayong ganyan ng ganyan pati sa loob. Baka akalaan nilang tatakbo kang Pangulo ng Pilipinas. Biro nito sa dalaga. Nagpa-practice lang naman, Manong. Ako ang tutuloy sa advokasya ni President Marcos. 20 kada kilong bigas. At ang tutupad sa pangakong bawat pamilya ay may 10 ligo ng sardinas. Natawa na lang ang guard sa paandar ng dalaga. Nang makapasok na siya sa kumpanya, ay sininghot niya ang hangin sa paligid. Nangangamoy pera. Buti na lang at CEO na mismo ng kumpanyang tumanggap sa akin. Hindi na iniskrin ang resume ko. Hindi pa kami nagkikita'y nakita na niyang dedication ko sa buhay. Dama kong magkakasundo kami. Anya sa isip. Nagtuloy siya sa office ng CEO. Siya ang magiging sekretarya ni Mr. Suarez. Kaya naman inilabas na niya ang pinakamaganda niyang ngiti. Nakatayo na siya sa harap ng office at kumatok. Who is it? Miss Marian, your new secretary. Formal niyang sabi. Come in. Pagbukas niya ng pintuan, ay agad siyang bumati rito. Good morning, sir. Pero nakatalikod lang sa kanya ang nakaupo sa swivel chair na boss. Good morning. Kakayanin mo ba ang trabaho mo? Unang tanong niya. Yes, sir. I will do my best for you, sir. Hindi sa akin, sa trabaho. Oo nga po, sir. Yun nga rin po. Kayo po ang trabaho, di ba? Idiot. Anyway, I'll give you a task right now. Sabi ng boss niya at dahan-dahang iniharap ang sarili niya kay Marian. Halos malaglag ang panga ng dalaga nang makilala kung sinong boss niya. Oh, ba't ata parang nakakita ka ng multo? Ang boss niya na tulad ng dati ay malamlam itong nakatitig sa kanya. Hindi sir, nagulat lang ako dahil napakagwapo niyo pala. Pambobola nito. Nandito ka para magtrabaho, hindi maglandi. I-email ko sa iyo ang trabaho mo, pumwesto ka na. Utos ng boss niya. Ngayon na ho ba? Hindi, bukas na lang. Baka gusto mo pang matulog eh. Pamimiloso po ni Louie. Ay syempre ho, matulog na po magtrabaho na. Anya, at mabilis na tumalikod palabas. Nang makalabas ay muli siyang bumalik. Oh, ba't ka bumalik? Saan po ang office ko? Nakangiting tanong nito. Naparolyo ng mata si Louie. Hindi ka ba na-orient? No po, sabi niyo tanggap na ako tapos work mode na agad. Left side of my door. You'll see your table, not your office, idiot. Nang maisarang pintuan ay
Nagngangalit si Marian sa kakatawag ng boss nito sa kanyang idiot. Nang makita ang table na nakaprovide sa kanya, agad siyang umupo. Binuksan ang email sa kanya ng boss niya sa computer. Babasahin pa lang sana niya nang magring ang telephone na nakapatong sa table niya. Hayop! Napasigaw siya sa gulat. Hello sir, may sunog po ba? Baka gusto mong ikaw ang masunog. Magtimpla ka ng kape tapos dalhin mo sa akin. Idiot. Napakagatlabi ang dalaga sa sobrang inis. Yes my boss, your wish is my... Pero hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil biglang naputol ang linya. Umanda ka, konti na lang tutuluyan na kita. Anya sabay tayo at nagpunta sa maliit na kitchen na malapit sa kanya. Nang matapos ang dalagay ipinatong na nito ang kape sa table ni Louie. Nagsalubong ang kilay nito. What is that? Coffee. Yeah, I know. Mukha ba akong tanga? Grabe ka naman sir, ang sakit niyo naman hong magsalita. Then, you can file a resignation letter. Charot lang yon syempre. Coffee niyo po. Nabrew ba yan? Napamaang si Marian. Hindi. Gumawa ka ng brewed coffee. Paninigaw niya. Dali-dali namang umalis ang dalaga habang nahihintatakutan sa amo. Hindi niya kasi alam na kasama pala ang pagiging barista sa trabaho niya. Kaya naman napasearch siya sa YouTube sa computer para lang mapag-aralan ng brewed coffee na iyon. Tinandaan niya ang bawat detalye. Pero nakailang ulit siyang gumawa dahil ayaw ng amo niya. Kulang sa ganito, konting scoop ng ganito, ganyan. Malapit na siyang tubuan ng sungay pero nananatili siyang nakangiti. Kaya naman napa-overtime siya para lang kabisaduhin ang pagtitimpla ng kape. Dapat sana na iniscreen muna siya at na-orient para alam niya ang gagawin niya. Na-stress tuloy ang beauty niya pero hindi siya sumuko. Lumipas ang ilang araw sa trabaho niya na mas lalo siyang pinahihirapan ng boss niya. Though related naman sa trabaho niya ang pinapagawa sa kanya, kaso napaka-arugante. Ang sakit magsalita at higit sa lahat, hindi siya kinukonsidera na baguhan lang siya. Tinanong ko yung nagrekomenda sa akin ng labandera kanina. Kaso may trabaho na daw yung Marian. Mas gusto ko pa siyang maglaba kaysa sa mga washing machine. Ang linis niya magtrabaho, Louie. Anang lola ng binata na tumawag sa kanya. Ah, ganun ho bala. Gusto niyo ho siya? Oo, sana. Gusto ko siyang makita ulit para naman ma-relax ako. Ibang naibibigay na saya sa akin ng batang yon. Magaan ng loob ko sa kanya. Alam mo yung nakikita ko sa kanya ang isang taong malapit sa akin? Paliwanag ng matanda. Hayaan niyo na po, ako na pong maghahatid sa kanya sa rest house niyo. Pero Louie, huwag kang maging arugante sa kanya. Alam mo na, malilintikan ka sa akin. Opo, sige na po la. Pinatay na niya ang cellphone at nakaisip na ng paraan kung papaanong mapapasaya ang lola niya. At the same time ay mapahirapan ng dalaga. Kilala niya si Marian Saidra. Nagbalik tanaw siya noong kabataan niya. Sa Summer Elementary School, 1 taon siyang pinag-aral doon ng kanyang mga magulang. Hindi na kasi nila alam kung papaano nilang didisiplinahin ang anak nilang si Louie. Kaya naman ipinadala siya roon upang turuan ng leksyon. No TV, Game Boys, bike at new toys. Lahat yun ay binawal sa kanya at hindi ipinadala roon upang mapagtuunan niya ng pansin ng pag-aaral niya. Ngunit dahil sa kapilyuhan ngay, isa siya sa mga naging bully sa naturang paaralan noon. At ang number 1 na binubuli nila ay si Marian. Apo na mangkukulam! Mangkukulam! Shoo! Shoo! Yan ang palagian nilang sigaw sa batang si Marian noon. Pero imbis na umiyak at magtatakbo, ay pinagbababato niya sila ng kung ano-ano. Sige, mamayang gabi tutubuan kayo ng mga sugat hanggang sa mamatay kayo. Malamig na sabi ni Marian. Natakot naman ang mga nambubuli sa kanya. Liban lang sa kanya. Hindi kasi siya naniniwala sa mga dark magic at curses. Natawa siya nang makitang nakataas ang kilay nito sa kanya. Napakatapang. Kung ano ang pangkasuotan nito ay ganun pa rin ngayon. Pangmanang, panglosyang. Parang wala itong paki sa itsura niya. Pero sa totoo lang ay gusto ni Louie ang dalaga noon pa man. Simple, maganda, masipag at determinado.
Yan ang nakikita nito sa dalaga. Kaya nga nakapagtataka na sa hinaba ng panahon ay magtatagpo ang kanilang landas. "Marian, you're mine," sabi niya bago nilagok ang iniinom na wine. Samantala, naiinis na tumawag ang dalaga sa kanyang lola. "Kamusta ang araw mo, apo?" Pinakalma niyang sarili bago sumagot. "La, padala po kayo ng gayuma rito. Kailangan ko po." "Apo, kung iibig ka, dapat hindi sa pilitan. Masamang epekto nun kapag hindi natural ang pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pag-ibig ko, la. Tuturuan ko lang ng leksyon ng aroganteng lalaking yon." Napangiti naman ang kanyang lola nang malaman na boss pala nito ang kanyang gagayumahin. Napapailing na lang siya habang naghahanda na siya ng maliit na botelya upang paglagyan ng gayuma. Sa tuwing naiisip niya na papasok na naman ito sa office, ay para bang sa impyerno siya pumapasok. "Tignan ko lang kung hindi ka magkandamatay-matay sa akin. Nakatagpo ka ng katapat mo, Sir Louie." Anya, bago pinagliligpit ang mga papeles na nakatambak sa kanyang lamesa. Imbis kasi na mag-overtime sa office na siyang utos ng boss nito, ay pinili na lang niyang iuwi yon. Kaya ayun, puyat na naman siya. "Ipagtimpla mo ko ng kape," utos ni Louie sa sekretarya. "Sige ho, sir." "Yung perpekto na ha. Matagal ko na kasing pinagtitiis ang inumin ng mga practice mong timpla." Pinasaringan naman siya ng dalaga. "Huwag kayong mag-alala, boss. Bukas na bukas rin ay matitikman yung pinakamasarap na kape sa balat ng lupa." "Alis?" Malamig niyang utos sa dalaga. Napasimangot naman si Marian. Hindi kasi nito na-appreciate ang mga efforts niya, kaya naiinis siya. Pagkalabas ay mabilis niyang inalis sa kanyang isipin ang pagkadisgusto sa kanyang boss. Makakaganti rin kasi ito sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na may naka-attach palang camera dun sa office niya, kaya kitang-kita niya kapag nag-aalboroto ang dalaga kapag nagtitimpla. "Take it easy, Marian. Ibubuli kita kagaya ng dati nung sa ganun ay maalala mo ko." Anya habang nakatingin sa laptop kung saan napapanood niya ang dalaga. "Bukas na bukas rin makikita mo. Ikaw naman ang sunod-sunuran sa akin." Anya sa sarili. Kulang na lang ay duruan niya ng kape. Nang maibigay na nito ang kape ay pupuslit pa sana siya. "Wait, hindi mo ba nabasa ang email ko sa'yo now?" "Hindi ho." "Basahin mo as soon as possible. Dapat may ire-report ka sa akin today." Nakaramdam na naman ng panghihina ang pobreng babae. Kapag ganun kasi ay alam na nitong pahihirapan siya ng boss niya. At hindi nga siya nagkamali. Nakita niya na kailangan niyang magtungo sa mga mall upang i-inspect ang mga ganap doon. Natampal na lang niya ang kanyang bumbunan dahil alam naman niyang hindi niya trabaho yon. Pero hindi siya pwedeng umangal. Sinunod pa rin niya. Pero nakaisip siya ng paraan. Bago siya umalis ay nireview muna niya mga previous strategies na napag-usapan sa meeting ng namamahala sa mall. Alam naman kasi ng dalaga na titingnan lang niya kung nakaayos na ba ang mga items kagaya ng nasa meeting upang maka-attract ng tao. Magkukunwari lang siyang iisa-isahin ang pagtingin sa mga item at magtatagal siya ron, where in fact, lilibot lang siya ron at uupo, kakain ng ice cream at magpapa-aircon. At gano'n na nga ang ginawa niya. Linibot lang niya ang mall. Hindi na in-inspect ang mga naroroon dahil alam naman niya ang kanyang sasabihin sa boss. Kumain, tumambay, tumingin-tingin ng mga gamit na pwede niyang ipadala sa lola niya. Samantala, nakaupo at nagpapaikot-ikot si Louie sa kanyang swivel chair. Nakangiti sa isiping hirap na hirap talaga ang dalaga, lalo na at natagalan nito. Pero napapaisip siya kung ano na nga bang ginagawa ng babae ngayon. Sinubukan niyang tawagan ito subalit unattended. Hindi rin niya alam kung asang branch ng mall niya ito nagtungo. Hindi rin kasi nito pwedeng ipagtanong sa mga tauhan dahil ang sabi nito sa sekretarya niya ay secret operation ang gagawin nito. Ibig sabihin, walang nakakaalam. Pero sa totoo lang ay inuuto niya lang ang dalaga. Imbis na mangiti kagaya kanina ay nakaramdam siya ng pag-aalala. Ngayon ay hindi na siya mapakali sa kakaisip sa dalaga. Wala siyang kaalam-alam na lumalantak na si Maria ng mga street foods. Nakakamiss to ah.
Simula nang mag-office ako hindi na ako nakakakain ito. Wala na kasi akong oras masyado dahil sa impakto kong boss. Anya sa tindera. Nag-o-office ka pala? Tinignan ng tindera mula ulo hanggang paa si Marian. Mukha bang hindi? Nakita mo naman ang suot ko, di ba? Nakataas ang kilay nitong tanong. Alanganing napangiti ang tindera na nasa edad 30 na. Hindi kasi siya naniniwala sa babae. Mukha kasi itong manang. At ang laki pa ng suot nito kahit pang office pa yon. Parang pinag-iwanan na ng panahon. Habang kumakain siya'y biglang may humawak sa kanyang balikat. Pagtingin niya'y ang boss pala nito. Mahahalata sa mga mata nito ang inis. Bakit nandito ka? Bakit hindi ka bumalik sa office? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi tuloy mabasa ng dalaga kung galit ba ito o nag-aalala. Ano ho kasi? Napagod ako sa trabaho, ang init. Tapos wala akong dalang pera kaya dito na ako kumain para makatipid. Pagsisinungaling niya. Siyempre, ayaw niyang maargabyado sa mga walang kwentang utos ng boss niya. Kahit kasi gwapo ito't mayaman, ay waipik sa kagaya niyang probinsyana. Naglabas ng 1,000 si Louie saka ibinigay sa tindera. Hinila rin niya kagad si Marian. Sir Pogi, sobra ho ito. Wala ba kayong barya? Sigaw ng tindera. Ngunit hindi na yun pinansin ng binata. Sir, hindi pa ako tapos kumain eh. Reklamo ni Marian. I don't care. We need to go back at the office. Galit niyang sabi. Nag-alala tuloy ang dalaga na baka nalaman ng amo na hindi niya ginawa mga pinag-uutos niya. Kaya halos pagkasyahin niya mga natitirang kwek-kwek sa bunganga niya. Nakita yun ni Louie. What the heck are you doing? It's disgusting. Bulyaw niya. Kamuntikan pang mabilaukan ng dalaga. Kaya agad-agad na inabutan ng binata ng mineral water si Marian. Mabilis na ininom ni Marian ng tubig. Habol ang hininga ng malunok niyang kinakain. Napabuntong hininga na lang si Louie subalit hindi na ito umiimik pa. Pinaandar na nito ang kotse. Naiinis siya sa dalaga, lalo at hindi ito nag-iingat. Idagdag pa na sa gilid ng kalsada ito kumakain. Hindi probinsya ang Maynila na walang mga mandurukot. Sumasakit ang sentido niya sa isiping nag-aalala siya para rito. Medyo nakaramdam ng guilt si Marian dahil sa nangyari. Sinadya pa talaga siya ng amo. Naiinis siya oo pero may nararamdaman siyang salungat sa ipinapakitang ugali ng amo. Arogante nga, pero nag-aalala pa rin pala. I'm sorry sir kung pinag-alala ko kayo. Na kayo kung sabi ng dalaga. Tila nahiya naman si Louie dahil sa narinig. Masyado bang halata ang kilos niya para masabing nag-aalala nga siya? Hindi ako nag-aalala. Ang kupad mo kasi. Kanina ko pa iniintay ang report mo. Kaso, unattended naman ang cellphone mo. Paninigaw nito. Napanguso naman ng dalaga. At dali-daling dinukot ang lumang cellphone sa kanyang lumang tote bag. Chinek nito kung may mga missed call nga ba ang amo. Ngunit patay na pala ito. Kaya pala wala siyang naririnig na ring sa cellphone niya. Nabaklas pala ang tali at nahiwalay ang battery sa dikipan nitong cellphone. Napatingin naman doon si Louie at nakaramdam siya ng awa nang makita ang phone nito. Ba't di ka kasi bumili ng bago mong cellphone? Kung gaano kaluma yung suot mo, ganun din ang mobile mo. Wala sa sariling komento niya dahil sa inis. Wala naman siyang intensyon na saktan ng dalaga. Pero natahimik si Marian. Hindi dahil sa kaawa-awa niyang sitwasyon kung hindi, akala talaga niya concern sa kanya ang boss niya. Bukas, tingnan ko kung hindi ka pa magbabago. Kainis? Buwelta niya sa kanyang isip. Tumingin siya sa dalaga na tahimik na ibinabalik ang phone sa luma nitong bag. Nakaramdam siya ng guilt dahil sa sinabi niya. Narealize niya na sumusobra na pala siya. Pero hindi niya kayang mag-sorry. Dahil sa pride niya at ayaw isipin ng dalaga na mabait siya, ay hindi siya humingi ng paumanhin. Kaya nakokonsensya siya, lalo at buong biyahe nila'y tahimik lang ito. Wala siyang kaalam-alam sa binabalak ng dalaga. Gabi na pero hindi na siya pinag-overtime ni Louie. Hindi na rin ito nag-utos ng nag-utos. Bukas, baka wala nang sama ng loob ni Marian sa kanya. Nang makauwi ang binatay muli siyang tinawagan ng lola nito. Apo, ano na? Nahanap mo na ba yung Marian?
Opo, bukas po dadalhin ko siya dyan. Talaga ba? Ay naku, salamat naman. Alam mo na, death anniversary ng lolo mo bukas. Malulungkot na naman ako. May kung ano sa batang yun na nakakapagpasaya sa akin. Napangiti naman si Louie. Siguro'y ibibili na rin niya ng regalo ang dalaga. Alibay na lang niya na ibibigay niya yon bilang pagsang-ayon sa pagpunta niya sa rest house ng lola niya kapag inaya niya itong isama siya. Tama, yun ang gagawin ko. At least matutuwa siya. Mababaw pa naman ang kaligayahan nun. Samantala, itinapon ni Maria ang kanyang bag sa kanyang higaan. Naku, impacto talagang lalaking yun. Nilait pang phone ko. Wala nang matinong sinabi. Hindi rin naman kinuhang report. Para talagang tungaw. Manda ka talaga sa akin. Inis niyang sabi sabay gulo sa kanyang buhok. Napaupo na lang siya habang pinapakalma ang sarili nang may kumatok sa kanyang pintuan. Marian, nandiyan ka na ba? Tawag ng isang boses. Pagbukas niya gano'n na lang ang lawak ng kanyang ngiti. Oh Lily, dumating ka na pala. Oo, nga pala may pinadala yung lola mo. May mga gulay rin pala. Para masustansya daw ang kinakain mo. Naku, si lola talaga. Salamat ha, eto palang bayad ko. Wag na. Manapat, magkababayan naman tayo. O sige na, aalis na ako ha, at inaantay na ako ng anak ko. O sige, pakikamusta mo na lang ako sa pamilya mo. Ani at sinundan ng tingin ng papaalis na kababaryo niya. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay mabilis siyang pumasok at nagtatatalon. Binuksan ng supot at hinanap roon ang gayumang ginawa ng kanyang lola. Nang makita niya ito'y napahalakak siya. Makakaganti rin ako sa'yo, Sir Louie. Puputulin ko na yung sungay mo. Kinabukasan ay hindi mapakali si Louie sa kanyang office. Pinapractice niya kung anong sasabihin sa dalaga. Kung papaano niya itong yayayain na sumama sa kanilang rest house. Ayaw naman niyang manibago ito sa ugali niya. Marian, pwede ka bang sumama? Shucks no. Hindi dapat ganun yung sasabihin ko. Magmumukha akong nakikiusap. Arugante dapat. Yung mauobliga siya. Come on Louie, think. Anya sa sarili. Nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan, huminga siya ng malalim. Bukas yan. Bumungad sa kanyang dalaga na malapad na nakangiti. Para bang ang ganda ng mood nito at waring hindi sumama ang loob niya kahapon. Kaya naman biglang nawala ang guilt niya. Igagawa ko po ba kayo ng kape? Pinaseryoso ni Louie ang mukha niya na siyang laging pinapakita nito sa dalaga. Ano? Baguhan ka pa ba? Kailan ba ako hindi uminom ng kape? Anya sa dalaga. Pero imbis na ma-offend ay talaga namang mas ngumiti pa ito. Hindi iyon ang ngiting nakikita niya sa mga nakaraan na plastic lang. Kakaiba yung ngayon. May ibig sabihin. Kaya naman pinanood nito sa laptop ang dalaga. Wala namang kakaiba. Pasayaw-sayaw pa nga ito na para bang walang problema. Ano kayang nakain ng babaeng to? Kahapon halos hindi ako pinapansin. Ngayon parang hindi sumama ang loob niya sa akin. Kahit halata naman na naiinis siya. Sabi pa nito habang salubong ang kilay na tinitignan ng babae. Habang si Marian ay hindi maalis sa isipan kung anong magiging epekto nun sa lalaki. Lalo na't ibinuhos niya lahat ng gayuma mismo sa heater na may lamang tubig. Makikita kong resulta mamayang hapon, sabi pa niya. Nang makarating siya sa office ay nakaupo lang ang boss niya. Nakahalukip-kip ang mga braso at mataman siyang pinagmamasdan. Animoy sinusuri siya. Kaya medyo binawasan ng dalaga ang kanyang ngiti. Baka napaghahalataan na siya. O di kaya'y may hinala na ito. Heto na po sir. Sabi na lang niya paglapag sa lamesa. Dahil sa inakto ng dalagay bumalik na naman ang guilt ni Louie. Naisip niya na baka tinatakpan lang nito ang sama ng loob at pinipilit na maging positibo. Pero dahil sa pagtitig niya ay mukhang sinira na naman ito ang araw niya. Akma sanang tatalikod ang dalaga nang tawagin siya ni Louie. Marian, may sasabihin ako sa iyo mamayang tanghali. Anang binata pagkahigop sa kape. Nang sulyapan siya ni Marian ay nanlaki ang mata niya. Para bang ang bilis ng epekto ng gayuma. Lalo at mahinahon itong nagsalita. Sige po, sagot niya. Saka mabilis na isinarang pintuan.
Sumandal at sapo ang dibdib. Hindi ba napasobrang lagay ko noon? Kausapan nito sa sarili. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang lola. Ilang patak po ba dapat, lola? 3 patak lang, iha. Hanggang dun lang. Huwag mong sosobrahan dahil masamang epekto nun sa makakainom. Tugon ng matanda. Natutok ng dalaga ang kanyang bibig. Sabay kagat sa labi. I did a big mistake. Anya sa kanyang isip. Nagawa mo ba, apo? Muling tanong ng kanyang lola. Opo. Sige ho, salamat la. Mahal na mahal po kita. Napailing naman ng matanda nang mamatay ang tawag. Wala naman talagang epekto ang gayumang ibinigay niya dahil ayaw niyang masadlak ang apo sa mga kasumpa-sumpang gawain. At kung gusto niyang paamuhin ng amoy, dapat ni-request nito'y ipakulam na lang. Hindi yung kailangang mapaibig niya ito sa maling paraan. Malaking problema kapag ganoon. Alam naman niyang matapang ang kanyang apo at hindi basta-bastang nagpapatalo. Isa pa, lagi itong tumatawag kaya naman kampante siya. Napasalampak na lang sa upuan si Marian nang marinig yun sa kanyang lola. Nang makita ang heater ay mabilis niyang tinapon ang laman nun. Wala na siyang pakikawala ng matirang gayuma sa kanya. Ang mahalaga ay mawala na yun. Yung tingin sa kanya ng boss niya kanina, kakaiba. Maluloka na ata ako. Baka mamaya niyan mabaliw siya sa akin. Hindi ko kay rebels. Anya na nakasubsob ang ulo sa lamesa. Pagkatapos ay ibinangon niya yon. Kailangan kong i-distract ang sarili ko. Hindi ko dapat inisip ang mga walang katuturang bagay. Anya pa na parang nababaliw. Sa sobrang pagkabisi niya ay mabilis na dumaan ang oras at magtatanghali na. Napansin na lang niya ang oras nang tumawag sa kanya ang amo. Pinapapunta siya sa office. Kumakabog ang kanyang dibdib habang papunta sa opisina ng boss niya. Inihahanda ang sarili kung ano bang magiging impresyon sa kanya ng amo niya. Napasobra ba? Mababaliw ba siya? Halikan ba niya ako o yayakapin? Sana naman hindi sumubrang epekto ng gayuma sa kanya. Yan ang mga tumatakbo sa isip niya. Napakagat pa siya sa kanyang kuko habang nakatayo sa harap ng pintuan. Nagdadalawang isip kung papasok ba siya o hindi. May pagsisisi man ay paninindigan niyang nagawa niya. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Louie na nakasandal sa table niya habang nakapamulsa. Sa tabi nito'y may mga paper bag. Wala na rin ang inis ekspresyon nito kaya masasabi nitong mabisa nga ang gayuma. Napasinghap siya ng pasikreto. Parang gusto niyang magtatakbo dahil sa nagawa. Marian, nga pala para sa'yo to. Isuot mo ang mga nakalagay dyan. Palitan mo na rin ang phone mo. Sasama ka sa akin mamayang gabi. May pupuntahan tayong importanteng lugar. And please, don't mention na sekretarya kita sa lola ko, okay? Pakiusap nito sa kanya. Malayong malayo sa pagiging aroganting boss na nakilala niya. Nanghina siya. Nasa saan na ang boss niyang laging nagpapahirap sa kanya at masakit magsalita. Knowing na epekto lang ng gayuma ang lahat, nanibago siya. Sana hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon at hindi nagpadala sa bunsod ng kanyang damdamin. Kaya heto, napapraning na siya ngayon. Nakokonsensya sa ginawa sa amo. Hindi siya makakibo sa lalim ng iniisip hanggang sa makita niya ang paper bag na nasa harapan na niya. Here. Abot sa kanya ni Louie. Napasinghap siya sa pagkagulat. Doon pa lang siya nagising sa malalim na pag-iisip. Sorry sir, lutangers talagang sekretarya mo. It's okay, kumain ka na. I'll wait for you after work. Ako nang maghahatid sa iyo para makapagbihis ka. Napamaang ang dalaga at laglag ang mga panga nito. Alam niyang magaling namang kukulam ang lola niya. Pero hindi niya inaasahan na ganun ka-epektibo ang mga ritual niya. Nasa isang iglap lang ay magkakagano ng boss niya. No need po sir. Ibigay mo na lang po ang address. Kontra niya. Hindi pwede. Ayaw paawat na tugon ni Louie. Napakagat labi si Marian. Naisip niya na pumayag na lang. Nang sa ganun ay hindi mag-react ng malala ang boss niya. Kargo pa niya kapag nagwala at nabaliw pa ito sa harapan niya. Sige. Habang papalabas siya'y nag-iisip siya kung sasabihin ba sa lola niya kung papaanong mapapawalang bisa yon.
Baka pagalitan lang siya nito dahil ginagawa lang niyang laro ang kaalaman nito. Kaya napasalampak na lang siya ng upo. Marian, kailan ka pa naging bobo? Nakaharap mo lang ang boss mo, naging bobo ka na. Ay, anya sa sarili. Hindi niya alam na sinundan siya ni Louie. Naririnig niya kung anong sinasabi nito. Lihim naman itong napapangiti sa tinura ng dalaga. Kung ganoon pala ay mukhang may gusto na ito sa kanya. Kahit na napaka-arugante nito sa kanya. Hapon na at pa-out na sa work si Marian. Kumabog ang dibdib niya nang makitang naghihintay sa kanya si Louie. Parang ibang tao na ito. Nakakapanibago pero mas sanay siya sa arugante niyang ugali. Ano ba kasing pumasok sa kukote mo't nagawa mo yun sa boss mo? Anya pa sa isip. At mas lalong gusto niyang maupos nang makita ang ngiti nito. Mas lalong lumitaw ang kagwapuhan nito. Tipong pang-ideal man talaga. Kung hindi lang nito kilala ang lalaki. Saan ang bahay mo? Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya. Sir, uuwi na lang ho akong mag-isa. Tapos ako na lang pupunta sa lokasyon. Ayoko kasing makaabala sa inyo. Unti-unting nabura ang ngiti ni Louie at tinitigan sa mga mata ang dalagang nakasuot ng makapal na eyeglasses. Matapang si Marian. Kaya niyang makipagtitigan sa tao. Kahit lait-laitin pa siya. Pero this time ay hindi niya kayang salubungin ang mata ng boss niya. Nakakatunaw kasi. Mabuti sana kung marahas ito sa kanya kagaya ng dati. Napababa tuloy ang kanyang mga mata upang makaiwas. Look, I'm sorry. Maging komportable ka sa akin while we're at the rest house. Kaya naman sasamahan na kita sa tinutuluyan mo. Napabuntong hininga ang dalaga at pumayag na rin. Nang makarating sila sa kanyang inuupahan ay pinagtitinginan sila. Lalo na ang mga nakakakilala sa dalaga. Naku, may sugar daddy na ata si Marian. Mukhang big time At hinatid pa talaga siya rito. Anang kapitbahay niya na bagaman hindi masama ang pakahulugan nun, ay kinakahiya yun ng dalaga. Dali-daling bumaba si Marian sa kotse. Dala ang mga paper bag na hindi niya pa nabubuksan. Mas na-focus kasing isipan niya sa trabaho kanina upang madistract sa pag-iisip sa amo. Samantala, napapailing si Louie nang makitang mabilis na pumasok ang dalaga. Ni hindi man lang siya nito kinumbida sa loob ng inuupahan ng maliit na bahay. Sementado pero hindi fully furnished dahil kita pa ang hollow blocks. Tapos ang liit pa. Ang bubong nito'y gawa sa yero na halatang kapag umuulan ay napakaingay. Nakakaawa pa rin kagaya ng mga bata pa sila. Napagdesisyon niya niyang maging mabuti ang pakikitungo niya sa dalaga. Ayaw na niyang maging arugante rito. Nagiging maamo rin kasi ito kapag mabait siya sa kanya. Kagaya ngayon, hindi nagsasalita patalikod ng masama sa kanya. Bagkus ay para itong namumutla sa pagkagulat kung bakit ganoon ang pakikitungo nito sa kanya. Nakikita niyang reaksyon ng dalaga kapag nasa table niya ito. Mas natutuwa siya ron. I know how innocent you are, Marian. Wala ka pa talagang nilalaman. I need to be good to you. Bago pa magkita ang lola mo at ang lola ko. Anya, habang naghihintay sa kotse. Naalala ni Louie na matalik palang mag-iibigan ng kanilang mga lola. Laging nagpupunta ang lola niya kila Marian upang magpahilot. Kaya nakilala na niya minsan ang lola ng dalaga. Nalaman lang niya na lola ito ni Marian nang makita ang larawan nito sa kanilang kubo. Hindi siya nagsasalita noon na kilala niya ang kaklase dahil mangkukulam nga ito. Sa murang edad ay natakot siyang makulam ng matanda. Isa pa, 1 taon lang siyang nag-aral sa Samar at kalaunan ay bumalik na rin sa Maynila. Hindi naman magkanda-ugaga si Marian sa pag-aayos. Isa pa'y hindi siya komportable sa black casual dress na hindi lagpas tuhod. Hapit rin ang bewang nito kaya mas nakita ang hubog ng kanyang katawan. May mga butones sa gitna hanggang baba na nagpadagdag sa karisma ng dress na yon. Parang pumusyaw ang kanyang balat sa paglantad ng kanyang kaputian sa dress na yon. Bagay na bagay sa kanya. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Meron ding mini sling bag na may chain strap na binili si Louie at isang black plump shoes. All black pero napaka-eleganting tignan. Tinignan pa niya ang laman ng mga paper bags. Meron ding ilang make-ups. Napalunok siya at tinignan ang mukha sa salamin.
Tama nga naman, hindi babagay sa dress na yun ang normal look niya sa office. Kaya naman binuhaghag niya ang makintabat may kahabaang straight niyang buhok. Sinuklay at inayos niya yon. Inilabas rin niya ang contact lens na matagal na niyang pinakatatago-tago. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-makeup. Hindi naman siya ignorante sa paglalagay noon. Sa katunayan nga, noong high school siya madalas siyang mag-makeup kapag naiiwan siya sa bahay. Nagpa-practice kapag walang magawa. Pero ni minsan ay hindi siya lumabas na naka-makeup kahit noong college pa siya. Kaya naman naging madali lang sa kanya ang paglalagay noon. Nang matapos siya hindi siya makapaniwala sa nakikita sa harap ng salamin. Para akong naging tao. Walang ano-ano'y may kumatok sa kanyang pintuan. Tila ba naalala niya na may nag-aantay sa kanya sa labas. Sir Louis? Dali-dali siyang lumabas at tumambad sa kanyang naiinip na binata at ang mga kapitbahay na nakasungaw sa kinaroroonan nila. Natulala ang boss nito sandali at hindi nakapagsalita. Sorry sir kung natagalan ako. Sige ho, alis na po tayo. Anya. Pero hindi pa rin nakakapagsalita ang lalaki na waring na flatter sa dalaga. Dapat, lagi kang ganyan. Inilalabas mo ang kagandahan mo. Hindi yung tinatakpan mo. Komento ng binata. Hindi napigilang pamulahan ng dalaga sa pisngi sa narinig. Parang kiniliti ang kanyang puso sa papuri ng boss nito. Nang bigla niyang maalala na ginayuma pala niya ito. Umalis na po tayo. Pag-aaya niya. Dapat tahimik lang siya at hindi magpaapekto sa mga sinasambit nito. Baka mamaya niya ay siya ang mahulog rito. Tuturuan pa naman niya ng leksyon ng binata bago magtanong sa lola nito na papaano mapawalang bisa ang naturang gayuma. Tahimik lang sila sa biyahe. Hindi rin naman sila natagalan dahil malapit lang yun sa tinutuluyan ng dalaga. Napangiti si Maria nang makita ulit ang bahay kung saan siyang minsang nag-part-time. Kamusta na ang lola mo? Hindi niya napigilang tanungin. Mabait kasi ang matanda. Pinabaunan na rin kasi siya nito ng pagkain bago umuwi at dinoble pang bayad sa kanya para tuloy siyang batang tuwang-tuwa habang papauwi. She's okay. Kaya kita sinama kasi gusto kanyang makita. Kaso, hindi ko sinabi na sekretarya kita. Ganon? So, anong sasabihin ko? Ngumisi si Louie bago siya sinulyapan. Tell her that I'm courting you. Nalaglag ang panga ng dalaga sa narinig. Heto na nga bang sinasabi ko eh. Hysterical niyang sabi sa kanyang utak. No, sasabihin kong totoo. Ba't di na lang kasi sabihin na sekretarya mo ko? You can't. Susundin mong sinasabi ko. I already told her that I'm courting you. And you should agree. Gusto ka niya. At higit sa lahat, aatakihin yun sa puso kapag umayaw ka. Pagbabanta pa nito. Nanlumo naman ang dalaga. So this is the price that I should pay for what I've done. Sa isip niya, gusto niyang maiyak at the same time, kiligin. Ikaw ba naman ang maging girlfriend ng gwapong nilalang na ito? Pero sadly, he's under the potion. Sa ngayon ay kailangan muna niyang sakyan ng amo hanggat hindi pa ito bumabalik sa totoo nitong ugali. Okay sir, gagawin ko po ang sinabi niyo. Anya na wala sa sarili. Kailangan niyang ikalma ang kanyang emosyon hanggang matapos na ang lahat. Pagkatapos ay aalis na siya sa trabaho. Nabahira na kasi ang pagkatao niya ng kasamaan. Arogante nga ang amo nito. Masakit magsalita, pero hindi ito nananakit physically. Dapat, tiniis na lang niya yon. Ngayon ay may dala-dala patuloy siya sa konsensya niya. Napansin naman ni Louie ang pananahimik ng dalaga. Banaag nito sa kanyang mukha ang tila ba pagkabagabag. Gusto niyang tanungin ng dalaga. Kaso, baka mahalata na masyado siyang mabait rito. Pagkarating nila sa malaking bahay, may ilan ding bisita na family members din ata. Puros nakaitim ang kasuotan. Anong meron sir? Don't call me that way. Just call me Louie. Remember, ipapakilala kita bilang nililigawan ko. Hindi magets ng dalaga kung bakit kinakailangan magpanggap pa sila. Pero naalala niyang nagayuma nga pala niya ito. Kaya naman talagang aakto itong mahal siya ng binata.
Inalalayan siya ng binata na bumaba sa kotse. Aaminin niya, kinikilig talaga siya sa gesture ni Louie. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganun sa tanang buhay niya. Attachment na ba yun? Siguro, hindi naman masama na namnamin niya ang pagkakataong yun. Lalo at aalis rin naman siya. Nakasukbit pa ang kanyang kamay sa braso ng boss niya. Pagkapasok nila sa malaking bahay, ay naratnan nila na medyo marami rin palang tao ron. Yung iba rito, matatalik na kaibigan ni Lolo. Bulong ni Louie. Kaya palang daming tao rito. Tugon naman niya. Halos ayaw kumalas ng dalaga sa binata, lalo na nang sabay-sabay magsitinginan ang mga bisita sa kanila. Uuwi na lang ako. Bulong niya kay Louie. Naiilang na siya. Hindi siya mahiyain pero hindi siya sanay sa postura kasi niya. Pero hinawakan ng kanang kamay nito ang kamay ng dalaga na nakasukbit sa kanyang braso. Don't worry, akong bahala sa'yo. Tila ba nagpakalma yun sa puso ni Marian. Nakipagbatian si Louie sa mga tao ron. At gaya nga ng sabi ni Louie, ipinakilala niya bilang nililigawan niya si Marian. Purong papuri naman ang natatanggap ng dalaga dahil na rin sa angking ganda nito. Hanggang sa may lumapit sa kanilang babae. Louie, sa wakas dumating ka. Nagagalak na sa lubong ng isang maganda, matangkad, sexy at eleganteng babae. Para bang hindi natuwa si Louie pagkakita sa babaeng dumating. Laura, nice to see you again. Nga pala si Marian, nililigawan ko. Marian, this is Laura, apo ng matalik na kaibigan ni Lolo. Tinignan mula ulo hanggang paa ni Laura si Marian. Nililigawan? Mukha siyang cheap eh. Pagtataray ni Laura. Louie, are you sure you like that woman? Dugtong pa nito na hindi alintana kung naririnig yun ni Marian. Kung ako rin ang lalaki, ma-o-offend din kagad ako kung ganyan kaagad ang bungad mo. Death anniversary to pero mas gugustuhin mo mag-eskandalo instead na manahimik muna. Taas kilay na sabi ni Marian. Nagulat si Louie sa inista ng kasama. Akala kasi nito ay titiklop siya kay Laura. Mukha pa naman itong sopistikada na talaga namang strikta kung titignan. How dare you para sabihin yan sa akin? Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Ayaw paawat na sabi ni Laura. Tumataas na ang boses nito na nakakahakot na ng atensyon. What's happening here? Biglang sulpot ng matanda, ang lola ni Louie. An outcast lola na dinala-dala rito ni Louie. Hindi siya nababagay rito? Ani Laura sa matanda. Napailing nilang ang matanda. Nang matitigan ng kasamang babae ni Louie ay lumawak ang pagkakangiti niya. Marian, heto na ba siya, Louie? Yes la, I brought her here. Just what I've promised to you. Alika dito, Iha. Sumama ka sa akin. Aliwang anyaya ng matanda sa dalaga. Nagulat si Laura kung papaanong itrato ng matanda yung Marian. Lalo at matagal na niyang kinukuha ang loob ng matanda. Kaso, mailap ito sa kanya. Kahit na anong pangaamo niya rito ay hindi niya makuha ang loob ng matanda para kay Louie. Kaya ganoon nilang kasamang tingin niya sa babae habang inaakay si Marian sa kung saan. Gusto niyang magdabog. Akma sana siyang haharap kay Louie na naiwan kasama niya. Kaso ay nawala na rin ito na para bang bula. Tila ba iniwan na rin siya nito. Louie! Louie! Tawag niya rito. Samantala, sa isang kwarto kung saan naroroon si Marian at ang matanda. Iha! Is that true na nililigawan ka ni Louie? Tanong ng matanda. Napakagatlabi naman ng dalaga. Paano ba niya sasabihin na hindi totoo yon? Actually opo kaso baka naman magbago rin ang isip ni Louie. Nagsalubong naman ang kilay ng matanda. Kung dahil sa pagiging arogante niya dahil sa nangyari nung nandito ka, huwag ka mag-alala. Mabait na bata talaga yung apo ko. Talaga ba? Kung hindi ko pa pinainom ng gayuma, hindi titinong pakikitungo niya sa akin. Pag-humiyaw ng kanyang isip. Ngunit syempre, hindi niya isinaboses yon. Hindi naman po big deal. Susubukan lang naman niya. Magwo-work yan. Paano ka pala niligawan ng apo ko? Last time na nandito ka, nag-away kayo sa kusina, hindi ba? Kaya nga humingi ako ng sorry sa'yo, di ba?
Biglang naging aligaga si Marian. Hindi pala nila napag-usapan kung anong isasagot nila sa mga ganitong tanong. Ano kasi, siguro maganda lang ang taste ng apo nyo. Nagandahan kasi siya sa akin nang makita ako sa kusina. Ikaw ba naman na makakita ng Diyosa na nagtitimpla ng kape? Hindi niya siguro matanggap na naglalaba ako kaya inaway niya ako. Kamuntik nang maibugan ng matanda ang iniinom na juice. Napaubo na lang ito nang wala sa oras. La, okay lang po ba kayo? Natataranta niyang tanong habang hinahagod ang likod nito. Sapo ang dibdibay, nagsalita ang matanda. Meron akong matalik na kaibigan. Maraming natatakot sa kanya subalit kung makikilala mo siya, ay sobrang bait at nakakaaliw kagaya mo. Napangiti si Marian. Naalala nito ang lola niya. Nagpadasal sila ng gabing yon upang ialay sa lolo ni Louie. Hindi na inantay ni Laura yon dahil masama ang loob niya. Isa pa, halatang umiiwas ng binata sa kanya. Idagdag pa na mas boto ang lola nito sa Marian na yon. Kailangan lang niyang alamin ang baho ng babaeng yon. Hindi po pwedeng mawala ang pinaghirapan niya. Bata pa lang sila gusto na niya ang lalaki. Kahit malungkot ang gabi na yun dahil sa pag-alala ng kamatayan ng lolo ni Louie, ay hindi yun naging hadlang upang pumorma ang binata kay Marian. Walang minuto na, hindi siya napapatingin sa dalaga. Mas okay na yun na inaakala niyang nagpapanggap na mabait ito sa kanya dahil nasa rest house sila. Yun naman talaga ang gusto niyang isipin, na nagpapanggap lang siyang mabait. Kahit sa totoo lang, ay totoo naman ang pinapakita niya. At itutuloy-tuloy na niya yon. Marami rin kasing namamangha sa dalaga. Kung susumahin ay litaw ang ganda nito. Marunong din naman pala itong mag-ayos. Subalit itinatago lang nito ang kanyang ganda. Malalim na ang gabi nang magpaalam ng dalaga. Kaya ko nang lakarin ang bahay ko rito. Pag-i-insist ng dalaga. Sige, tugon ng lalaki. Nagulat ito sa sagot niya. Nagtaka siya kasi dapat pinipilit siya nitong ihatid pero hindi siya nag-abala. Pero di ba dapat matuwa siya dahil hindi nabaliw sa kanya ang boss niya? Sa lubong ang kilay na tumalikod siya. Nag-iisip kung talaga bang tumalab ang gayuma. Pero hindi pa siya nakakalayo ay may humawak na sa kanyang kamay. Muntik pa niyang mahampas kung sino yon. Pero nang makita kung sinong humawak sa kanyang kamay, ay bigla-bigla na lang nagregudo ang kanyang puso. Si Louie, hinawakan ng kanyang kamay. Mas okay na to. Masusulit natin ang oras kapag naglalakad lang. Malumanay na sabi ng binata. Gusto nang himatayin ni Marian. Ibang Louie na talaga ang kasama niya. Hinila niya ang kanyang kamay. Sir, wala na po tayo sa rest house niyo. Kaya hindi na natin kailangang magpanggap pa. Alibay nito. Bakit? Hindi ba pwedeng totohanin na lang? Namilog ang mata ni Marian. Nakadroga ka ba, sir? Wala sa isip na naitanong niya. I would like... Hindi pa na ituloy ng binata ang sasabihin ay mabilis na nagtatakbo ang dalaga. See you tomorrow, sir! Sigaw niya na hindi man lang lumilingon. Natigilan ng binata habang tinatanaw ang dalagang walang konsiderasyon sa itsura niya. Babae pa man din tapos nagtatatakbo. I would like to apologize lang naman ang sasabihin ko. Bigla na lang siya nataranta. Nasabi na lang niya sa kawalan habang tinatanaw ang dalaga. At the same time ay natawa. Pwede pala niyang asarin ng dalaga ng ganoon. Mas hindi kasi ata ito komportable na mabait sa kanyang tao. Lalo na at alam niyang may gusto rin sa kanya ito. Pasipol-sipol siya habang nakapamusa, pabalik sa rest house. Pagdating sa kanyang inuupahan ay pahampas niyang naisarang pintuan. Pagdakay sumandal siya roon, sapo ang dibdib at habol ang kanyang hininga. I like you daw. Diyos mio, ano ba tong pinasok ko? Ang bilis naman ata ng karma ko. Walang pakundangan siyang naglahad ng damdamin sa akin. Naiiyak niyang sabi. Tumayo siya ng maayos. Pero in fairness kung totoo yun, sinagot ka na siya. Ay, nakaka-guilty. Bukas na bukas tatawag na ako kay Lola. Kinabukasan ay hindi maiwasang hindi mag-ayos si Marian. Lalabas pa lang siya ng bahay ay nakita niya kagad ang pamilyar na kotse. Napasinghap siya
at mabilis siyang tumalikod upang bumalik sana sa loob ng bahay ng, "Marian, ano bang ginagawa mo? Sakay na!" Tawag ng boss niya. Napangiwi siya dahil nahuli na siya. "Uy, ang gwapo't ang yaman ng jowa mo, Marian. Bagay kayo." Anang Aling Bebang na kanilang kapitbahay. Nakadukwang pa ito sa kanilang bakod upang masilip sila. Isa siya sa mga nakikiusyoso sa bisita ng dalaga. Alanganing napangiti ang dalaga sa mga ito. Hindi na lang siya umimik. Sasampa na sana siya sa sasakyan. Ngunit muli ay inalalayan siya ng binata. "Marian, huwag ka masyadong ilusyonada. Hindi totoong lahat ng to." Pagalit niyang sabi sa kanyang isip. Hindi siya naimik habang nakaupo sa sasakyan. Nakatulala lang siya dahil hindi niya makayanan ang mga nangyayari hanggang sa maglapit ang mukha nila ni Louie. Nandilit ang kanyang mga mata nang magtama ang kanilang mga mata. Amoy na amoy rin ito ang matapang niyang pabango na mas lalong nakatagdag sa karisma ng amo. "Kanina ko pa sinasabi na mag-seatbelt ka." Sabi ni Louie na inaayos ang seatbelt pala niya. Nang matapos ay halos hindi na siya makahinga dahil sa nangyari. Kaunti na lang ay hihimatay na siya sa kanyang kinauupuan. Palihim naman na napapangiti si Louie sa inaakto ng dalaga. Parang nabahag ang buntot nito. Kung noon ay napakatapang nito, ngayon ay halos isiksik na nito ang sarili sa kinauupuan. Makaiwas lang ito sa kanya. Ang cute niya. Nang makarating sila, ay agad na bumaba ang dalaga at iniwan na ang amo nito. Hinabol na lang ito ng tingin ni Louie. Namumutla na kasi. Kung ibang babae na sana ang pinagpakitaan niya ng motibo, malamang ay bibigay kaagad. Pero kay Marian, umiiwas ito. Pero bakit nga ba ito nagpaganda ngayon? Maraming nakatingin sa dalaga nang pumasok siya sa office. Yung iba'y nagtataka at nagbubulong-bulungan. Si Marian ba yan? Yung sekretarya ni Sir? Pabulong ng isang empleyado, ngunit narinig pa rin niya. Nakayuko lang siya habang dire-diretso sa paglalakad. Kunwari ay wala siyang naririnig. Hanggang sa pumailan lang ang boses ng lalaking iniiwasan niya. "Marian Sidra is now my girlfriend. So please, be good to her." Anunsyo ni Louie. "What?" Sabay-sabay na tanong ng mga empleyado. Napapansin kasi nila kung papaanong pinahihirapan ng arugante nilang boss ang dalaga. Ngayon malalaman nila na sila na pala. Para namang robot na otomatikong lumingon si Marian sa amo. Pero isang napakatamis na ngiti ang pinakawalan nito sa dalaga. "Kaya pala napakang ganda mo ngayon kasi inspired ka na kay Sir Marian." Anang katrabaho niya. Napailing na lang ang dalaga. "This is a big mistake." Naglakad siya ng mabilis papunta sa kanyang table. Napahilamos na lang siya sa kanyang mukha. Hindi na niya kayang tiisin ang pagbabago ng kanyang amo. Hindi niya namalayan na pumasok si Louie sa kanyang office at tumayo sa harapan niya. "Are you in shock? From now on, girlfriend na kita." Anang lalaki na hindi napapawi ang kanyang mga ngiti. Alanganing ngumiti sa kanyang dalaga. Kasi naman, bigla-bigla na lang itong nagkagusto sa kanya. Very unreasonable kasi, wala namang rason para magkagusto ito sa kanya. Unless na lang na nag-ayos siya at nagmukha ng tao. Pero hindi naman sa panadahilan yun para basta-basta na lang magkagusto ito sa kanya. "Sir, gusto niyo ba ng coffee?" Tanong na lang ng dalaga. Kahit instant jowa na niyang boss niya, ay hindi niya makuhang umaktong girlfriend nito. "Okay. Nga pala, gusto ko yung coffee na ginawa mo sa akin noong isang araw." Ngiwing mapapaiyak na nagpatangu-tango ang dalaga. Umalis ang boss niya na may pagkindat pa. Napatampal na lang siya sa noo na ang tinutukoy nitong kape ay iyong may gayuma. Sinasabi na nga ba niya eh? Habang nagtitimpla ng kape, napapahagalpak naman sa tawang kanyang amo habang pinanonood siya sa laptop. Tarantang nagtitimpla kasi ng kape si Marian. Kinuha nito ang cellphone at nakitang may tinatawagan. Mukhang magsusumbong ata sa kaibigan. Ani Louie na napapailing. Kakatok na sana si Laura sa pintuan ng office ni Louie dahil bibisita ito nang makita niya si Marian sa nakabukas na pinto na nasa kabilang kwarto.
Mukhang taranta ito habang may kausap sa cellphone. Hindi niya mapigilang makiusyoso at pakinggan ang pinag-uusapan nila. Lola, nailagay ko sa kape niyang gayuma. Ngayon para atang napasobre. Kasi po, inanunsyo niya na nobya niya ako. Hindi ko na kaya. Ani Marian sa kabilang phone. Natutop ni Laura ang bibig nang marinig ang usapan nila. Gayuma? Bulong pa nito. Opo, paano po ba mapawalang bisa yun? Ayoko na, natatakot na ako. Hindi na natapos sa pagsasalita ang dalaga nang sumulpot si Laura. Natatakot ka na malaman kung anong kawalang hiya ang ginawa mo sa boss mo? Higad ka talaga. Singhal nito. Nanlaki ang mata ni Marian at nabitawan ang tasa ng kape nang makita ang babae. Ano? Kaya pala parang nababaliw na sa iyong boss mo dahil ginayuma mo siya. May lahi pala kayo mangkukulam. Sigaw niya. Nagawa ko lang yun dahil… Laura, bakit nandito ka? Sulpot naman ni Louie. Nakita niya na parang sinisigawan nito si Marian, kaya hindi niya napigilan pang lumabas. Louie, wake up! That woman is a witch. She put some love potion to your coffee. I heard all of that. Gusto daw niyang mapawalang bisa yun dahil natatakot siyang malalaman mo yun. Pagsusumbong ng babae. Napadako naman ang tingin ni Louie kay Marian. Gusto sanang sabihin ng dalaga na gusto lang niyang turuan ng leksyon ng amo. Kaso mukhang hindi yun sapat na dahilan. Kaya naman umiwas na lang siya ng tingin at nangingilid naman ang luha niya. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Totoo ba yun? Walang emosyong tanong ni Louie. Umaasa na may magandang dahilan ng dalaga. Wala rin naman yun sa kanya dahil matagal na siyang may gusto sa dalaga. Tumango si Marian na hindi pa rin nakatingin sa kanya. Yun na yun, sabi ng lola niya. Mawawala ng bisa ang gayuma kapag nalaman na ng tao na ginagayuma siya. Pagdakay pinagdadampot na niya ang kanyang bag at umalis na. Umiiyak siyang umalis sa office. Hiyang-hiya siya sa sarili. Naiwan naman si Laura at Louie. Nakita mo na? Bala ka pang akitin ng babaeng hindi mo kilala. Unang tingin ko sa kanya, masama ng kutob ko sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Naiinis na saad ni Laura. Kaya please, huwag kang magpapautos sa kanya. Bruha siya. Ako ang nakilala mo, kaya huwag ka na maghanapan ng iba. Maraming nagsasabi na we fit to each other. Dugtong pa nito. Napapailing nilang si Louie habang pinagmamasdan ang desperadang babae. Kilala ko na siya bago pa kita nakita. Kaya don't judge her as if you know her. At isa pa, mas makaluma ka pa sa kanya dahil naniniwala ka sa mga love potion na yan. Di sana nabaliw na ako sa kanya. Mga bata pa lang kami, gusto ko na siya. Untag niya sabay talikod at iniwan ng nakamaang na si Laura. Sinundan ng binata ang sekretarya niya. Napangiti siya sa isipin na magaling magtago ng damdamin ng dalaga. Akala niya ay walang gusto sa kanya ang babae, pero mukhang hindi lang siyang in love. Kinakailangan pa nito ng gayuma para mahulog ito sa kanya, not knowing na matagal na itong may gusto sa kanya. Imbis na mag-alala sa dalagay na pangiti siya. Napaka-inosente talaga ng dalaga. Nagtatapang-tapangan pero wala pa rin namang alam. Umuwi sa probinsya si Marian para itong batang umalis sa inuupahan niya. Apo, bakit umuwi ka kaagad? May gumawa ba ng masama sa'yo? Alalang tanong ng kanyang lola. Ngunit bumunghalit lang ito ng iyak. Lola, nalaman na po niya na nilagyan ko ng gayumang kanyang inumin. Nakakahiya po. Wala na po kung mukhang maiharap kay Sir Louie. Niyakap naman niya ang kanyang apo at hinagod ito sa kanyang likod. Sabay tawa. Apo, sinabi ba niya na may gusto siya sa iyo? Natatawa niyang tanong. Hindi lang po yun. Nag-anunsyo po siya sa office na nobyo ko na raw po siya. Gustong humalakhak ng matanda subalit nagpipigil na lang siya. Wala naman talaga kasing bisa ang gayuma. Kung gayon ay may gusto nga talaga ang boss nito sa kanyang apo. O siya, magpahinga ka na muna. Baka mamaya niyan
Dumating siya rito dahil marami ang napainom mong gayuma. Pagbibiro pa nito. Lola naman, ang pangit nga ng timing eh. Nalaman na niya kaya wala na yung bisa. Tulala siya buong maghapon sa kanyang kwarto. Hindi pa rin siya makamove on sa nangyari. Kapag naaalala niya kung papaano siyang tignan ng binata kahapon, nang malaman na ginayuma siya nito, napapaiyak na lang siya. May bahagi sa puso niya na namimiss niya si Louie. Pinipigilan lang niya ang kanyang puso at in denial sa nararamdaman. Pilit niyang iwinawaglit sa kanyang damdamin na may pagtingin siya rito. Ngunit ngayon ay nakumpirma na nga niya na mahal talaga niya ang lalaki. Napapaiyak siya dahil hindi na niya ito makikita pa. Siguro'y galit na rin ito sa kanya. Impit siyang umiiyak. Apo, maghapunan ka na. Tawag ng kanyang lola. Hayaan niyo po muna ako la. Hindi pa po kasi ako okay. Anang dalaga. Napabuntong hininga na lang ang matanda. Hahayaan muna niya ito. Kinabukasan ay tila ba nananaginip si Marian. Nakita niyang binata sa harap niya. Nakangiti sa kanya at masayang nakikipagkwentuhan. Napapangiti pa siya dahil sa wakas ay hindi na ito galit sa kanya. Akma sana niya itong yayakhapin nang bigla siyang nagising. Napabalikwas siya ng bangon nang maalalang nasa Samar na siya. Yung kaninang saya'y muling napalitan ng pait. Idagdag pa na narinig niya ang karaoke sa kanilang kapitbahay na pinapasabog ang speaker nila. Naiinis siya dahil pinatutugtog nito ang muli na kinanta ni Bugoy Drilon. Unti-unti na namang nalulungkot ang mukha niya dahil naiiyak na naman siya. Isinubsob na naman niya ang kanyang mukha sa unan. Gusto niyang batuhin ang kanilang kapitbahay dahil dinadagdagan nito ang pasakit ng kanyang puso. Nang marinig niya ang masayang kwentuhan sa sala. Naku Esing, malay ko ba na apo mo yun? Kaya naman pala kaugaling-kaugali mo. Mabuti na lang nakilala ka agad ng apo ko. Anang matanda, pamilyar ang boses nun sa kanya. Malay ko ba namang apo mo magiging boss ng apo ko? Ay nako, kita mo naman talagang tadhana. Parang kailan lang eh, takot na takot sa akin si Louie. Abay ngayon lumaking napakagandang lalaki. Bagay na bagay nga sila ni Marian ko. Tugon ng lola niya. Naguluhan bigla ang dalaga. Tumayo siya at idinikit ang tenga sa pintuan. She put something on my drinks, kaso wala namang nagbago sa akin. Kaya pala, she looks so guilty kasi inakala niyang epekto lang yun ng gayuma. Boses ng binata yon. Natutop ng dalagang kanyang bibig. Paanong nandito ang lalaki at pinag-uusapan pa talaga nila ang tungkol sa gayuma. Walang bisa talaga yon. Dahil ayokong masadlak sa maling paggamit ng mahikang apo ko. Isa pa, hindi siya interesado sa mga ganitong kaalaman. Ginayuma ka lang nun, imbis na ipakulam. Dahil gusto ka raw niyang turuan ng leksyon. Arogante ka raw kasi. Napatawa naman si Louie. Mas idinikit naman ni Marian ang kanyang tenga sa pintuan upang marinig ang sagot nito. Ano ho kasi, kaya naman ako ganun sa kanya dahil gusto kong maalala niya ako. Parang hindi kasi niya ako nakilala nung nag-aaral ako rito. Akala ko dahil sa pambubuli ko sa kanya, maaalala niya ako. Parang naupos na kandila naman si Maria nang maalala niya ang batang nambuli sa kanya, noong bata pa siya. Hoy, apo namang kukulam. Wala nang tatanggap sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pakakasalan kita. Anang batang lalaki, sabay tumawa ng malakas at iniwan siya kasama ng mga kaibigan nito pagkatapos siyang ibuli. Pagkatapos ng 1 taon na yun sa elementarya, ay hindi na niya nakita ang batang yon. Naalala na niya si Louie. So siya pala yon. Para tuloy siyang tanga na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ngayon lang nag-sink in sa kanya kung bakit hindi nag-alala o nalungkot man lang ang kanyang lola. Isa pa siya. Matagal ko na ho siyang gusto. Tadhana na mismo naglapit sa kanya sa akin. Napamulagat ang mata ni Marian sa sinabi ng binata. Nagsusumigaw siya na walang tunog sa kanyang kwarto. Kung ganoon pala'y totoo ang mga ipinakita sa kanya ng boss niya. Apo, imbis na makinig ka riyan, labasin mo na itong mga bisita mo. Lalo na itong nobyo mo. Kanina ka pang nakatayo dyan.
Tawag ng kanyang lola. Nakikita pa lang paa niya mula sa sala, sa siwang ng kanyang pintuan. Mabilis siyang nagtatakbo sa higaan at tinakpan ng una ng kanyang ulo. Nakakahiya dahil nabulilyaso tuloy siya. "Lola!" Nasigaw na lang niya. Habang nasa sala ay nakatagilid ang dalaga sa pagkakaupo. Nilalaro ang dulo ng buhok nito at kunwari ay nakasimangot. Wala ka bang balak na ipasyal ako?" Tanong ni Louie sa dalaga habang sinisilip ang mukha nitong nakatagilid. Pero inirapan lang siya ni Marian. Bumalik na yung dati nitong ugali kaya malawak itong napangiti. "Dati ka nang nag-aral dito. Alam mo nang pasikot-sikot dito tapos gusto mo pang mamasyal. Mamasyal kang mag-isa mo." "Taray ng manggagayuma," asar ni Louie. "Pasalamat ka hindi kita pinakulam." "Oh, ba't di mo ko pinakulam, aber?" Hamon na tanong ng binata. "Masakit yon, alam mo ba? Pwede mo rin yung ikamatay." "See? Ayaw mo akong masaktan. Ayaw mo rin akong mamatay." Hindi na alam ni Marian kung anong isasagot nito sa kaharap. Booking na talaga siya. "Marian, sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa'yo. Kahit noong mga bata pa tayo." Napalabi ang dalaga. "Ano naman ang nagustuhan mo sa akin?" Nag-isip sandali si Louie. "Hindi ka kasi nagpapaapi. Confident ka sa sarili mo. May dedikasyon sa buhay. Bonus na lang ang ganda mo." Pagkaraan ay napangiti rin si Marian. Ngunit hindi pa rin makatingin ng diretso sa binata. Akala talaga niya arogante ito. Matagal na pala siya nitong kilala. Di, manligaw ka. Ang dami mong satsat." Anya, bago iniwan sa sala si Louie. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto, ay para siyang bulate na nagkikisay sa higaan dahil sa sobrang kilig. "Is this for real goodness? Am I deserving?" Impit pa niyang sabi. Mukhang isa sa mga wish niyang ma-unlock, ang mahanap ang Prince Charming niya. Nanligaw nga ang binata sa kanya. Nakabalik na rin siya sa office. Kumalat ang chismis patungkol sa ginawa ni Marian. Ngunit pinabulanan niya ng binata at sinabi talaga na kakilala na talaga niya ang dalaga, na siya namang sinagundahan ng kanyang lola. Nag-ayos na rin ang dalaga at mas ginanahan sa trabaho. Marami pa kasi siyang pangarap. Paggawaan ng bahay ang kanyang lola at magkaroon ng sariling negosyo. Magiging madali na lang yun dahil mas lumakas pa ang motibasyon niya sa pag-abot ng kanyang pangarap. "San mo ba ako dadalhin?" Takang tanong ni Marian habang nakapiring ang mga mata. Nagpunta sila sa isang pribadong resort. Magna-night swimming silang dalawa bilang unang buwan nilang magkarelasyon. Basta, surprise to. Kinikilig namang sumunod ang dalaga habang nakahawak sa braso ng nobyo. Nang alisin ang kanyang piring, ay ganoon na lamang ang emosyong lumukob sa kanya. "Will you marry me?" Basa niya sa hawak na tarpaulin ng mga katrabaho niya sa kumpanya. Naging emosyonal ang dalaga. Humarap siya sa binata na papaluhod na. Tuloy, hindi na niya napigilan ng pagragasan ng kanyang luha. "Kahit maging alipin mo ko, o di kaya painumin ng gayuma o isumpang maging sayo habang buhay, malugod ko yung tatanggapin. Basta maging akin ka lang, mahal ko. Will you be my better half for the rest of my life? And until death?" Madamdaming pagpapahayag ni Louie sa kanyang damdamin. "Yes, I will marry you, Mr. Arrogant." Hindi maipinta ang ngiting pumaskil sa labi ng binata dahil sa sagot ng dalaga. Isinuot nitong singsing na nakalagay sa kaha. Naging masaya ang lahat sa gabing yun dahil sa pagmamahalan ng dalawa. Samantala, nagngingit-ngit sa galit si Laura. Mahal niya si Louie at matagal na siyang nagpaparamdam sa binata. Hindi siya naniniwala na mahal niya ang dalaga. Naniniwala siya na dulot lang yun ng gayuma. Kaya naman wala na siyang pagpipilian kung hindi ang maghanap ng mangkukulam na pwedeng gumawa ng gayuma para sa kanya. "Anong maitutulong ko sa iyo, iha?" Tanong ng matandang babae. "Gayuma ho. Gusto ko pong kumuha ng gayuma. Magbabayad ako ng malaking halaga." "Ganoon ba?" Tugon ng matanda sabay ngisi. Hindi kagaya ng ginawa nito sa kanyang apo ay bibigyan niya ang babaeng kaharap ng gayumang tumatalab.
Hayan, ngunit kapag hindi tumalab sa taong nakainom niyan, ibig sabihin may minamahal na itong tunay at wagas. Epekto po ito dahil alam kong nalinlang lang ang lalaking minamahal ko. Singhal niya sa matandang nakabelo. Pagkatapos ay umalis na. 2 years later. Louie, asa ka na ba? Sigaw ni Marian, sapo ang malaki nitong tiyan. Napapa-inhale-exhale pa siya dahil sa sobrang sakit. Ipapanganak na niya ang 3 anak nila ni Louie. Han, andito ng doktor. Sigaw ni Louie. Papanhik sa kwarto kung nasaan ang asawa. Kasunod nitong doktor, habang daladala ang 2 batang lalaki na anak nila ni Marian. Pagkapasok nila ay nakita nilang namimilipit na si Marian. Pati si Louie ay natataranta na rin. Hindi malaman kung anong gagawin. Kahit nakadalawa na sila hindi pa rin siya nasasanay. Usapan nila hanggat hindi sila nakakabuo ng babae ay hindi magpapalagay ng implant si Marian. Sir Louie, sa labas muna kayo. Utos ng doktora. Naalala niya na may dala pala siyang 2 bata, kaya napalabas siya. Simula nang magsama sila ay siya na ang nag-aalaga sa mga bata. Dahil si Marian ang nangangasiwa sa kumpanya. Mas gusto kasi ni Louie na mag-alaga ng bata, kaya nagmumukha tuloy siyang under sa asawa. Ngunit gayon pa man ay masaya sila sa kanya-kanyang tungkulin. Natitigil lang sa pagtatrabaho si Marian kapag 6 na buwan na ang kanyang tiyan hanggang sa mga anak ito. Nang matapos ang pagpapaanak kay Marian, ay tinawag na siya ng doktor. Umaasa silang babae na ang anak nila. Hindi kasi nila pinapareading ang gender ng bata. Yun kasi ang nakakapanabik sa kanila. Dok, asan po ang anak namin? Nakangiting tanong ni Louie. Nakangiting itinuro ng doktor ang asawa niya. Nakita niyang 2 sanggol na matamang natutulog. Maluha-luha naman si Marian nang tumingin ito sa asawa. 2 boys, Han. Kaya mo pa ba, Han? Mga anak sa susunod na taon? Napailing nila ang babae. Sa mahigit 2 taon nilang pagsasama, naka-4 na lalaki na sila. Magfo-focus na ako sa work. Ani Marian. No, ako na ang magwo-work. Bantayan mo ang twins. Maselan sila. Tumango na lang ang babae. Hinalikan naman siya ni Louie sa noo. Labis ang tuwa nilang mag-asawa dahil sa panibagong supling. Samantalang ang 2 batang bitbit ni Louie ay masayang lumapit sa 2 nilang kapatid na sanggol. Sa kabilang banda, para nang nababaliw si Laura sa pagtatago. Nang mag-party kasi sa bahay nila Louie para sa celebration ng engagement nila ni Marian, ay naghanda siya ng iinumin. Nilagyan niya ng gayumang alak na sana ay para kay Louie. Subalit sa kasamaang palad ay kay Mr. Wang na matanda at matabang incheck na investor nila Louie ang nakainom nito. Siya pa naman ang nangungunang shareholder ng kumpanya nila Louie. Ibig sabihin ay napakayaman ito, kaya boto ang tito nitong nagpalaki sa kanya. Umepekto ang gayuma sa matandang yon, kaya ngayon ay ginagawa nito ang lahat para makuha ang dalaga. Mangiyak-ngiyak na ipinagtatanong ng dalaga kung nasa namang kukulam na pinagbilhan niya ng gayuma. Siya na lang ang makakatulong sa kanya upang mapawalang bisa yon. Ayoko na po! Sigaw niya nang nasa park siya. Laura, mangiyak-ngiyak na napaatras ang dalaga habang umiiling ito sa matanda bago nagtatakbo. Wakas.